What's up mga kapadyak? In this video, subukan natin sagutin yung mga bike-related questions nyo. Kaya kung meron din kayo tanong na tungkol sa bike, lagay nyo lang dyan sa comment section sa baba. Sasagutin natin yan sa mga susunod pa na episode. GT Avalanche Philippines Edition versus Habit, saan ka? Sa presyo niyang dalawang bike na pinagpipilian mo, medyo malaki rin yung gap nila. Yung GT Avalanche, medyo nasa budget side siya. Tapos yun namang Habit, yun yung medyo mas mataas yung price point. Kung buong bike na yung pagbabasihan. Sa frame set, halos hindi sila nagkakalayo. Medyo may konting diferensya lang din sa presyuhan niya ngayon. Pero kung mabibili mo ng mura, yung Habit na hardtail, para sa akin, mas trip ko yung Habit na hardtail. Iyon yung mas pipiliin ko sa dalawa na yun kung mamimili ako ng isang bike na bubuuin. Between those two. Bakit? Yung Habit na hardtail, mas future-proof siya kasi true axle na yung dropout niya. Naka-UDH na yung hanger niya, so madali din maghanap. Kung kailangan mong paltan. Yung GT Avalanche Pilipinas kasi naka-QR pa siya. Yun naman frame na yun, more on for XC lang talaga yun. Kung XC rides lang yung ginagawa mo, okay yan, goods na goods yun. Yung Habit, medyo pwede mong iangat ng konti sa mas aggressive na mountain biking or trail riding yung ride na pwede mong gawin dun sa bike na yun. So, stock nun, naka 130mm na travel. Siguro kung bababaan mo ng 120, medyo okay pa, hindi ganong ka big deal. Hindi masyado magkaka-issue kasi nga 10mm lang yung babawas mo dun sa travel niya. Para mas maging okay siya sa XC. Pero sa experience ko, nagamit ko kasi yung bike na yun. So, okay din naman siya pampadyakan. More on XC rides, kaya naman nun, yung bike na yun. Tapos, kung dadalhin mo naman siya sa mga enduro trails, hardtail enduro, kaya rin nun. Siyempre, medyo alalay ka lang sa mga big hits, sa mga matataas na drops, matataas na talon. Kasi nga, hardtail siya, tapos 130 lang yung travel niya. Pero down country setup, kung yun yung mas trip mo na gawin, doon ka sa Habit. Kung more on long rides, ganun. Kasi sa atin naman, MTB, karaniwan sa mga long rides. XC, yung mga ganun. Doon ka sa Avalanche. So, nasa sayo pa rin kung alin yung mas balak mo na gawin na klase ng rides sa dalawa. Pwede din siya pang gravel setup. Ito ay tanong niya dun sa Winspace M6. Kung pwede din daw ba pang gravel setup yung Winspace M6. Ang sagot doon, medyo alanganin kasi nga yung Winspace M6 is road bike siya ni Winspace na may maximum na 700 by 32C, which is sa gravel, parang medyo bitin yung 32C. Pero kung all road kung tawagin, pwede na sa all road. At least yun, yung bike na yun, kahit road bike siya, kaya niya mag-accommodate ng mas malapad na tire clearance compared dun sa usual na mga lapad ng tires na pwede mong malagay dun sa ibang mga road bike. At least dito sa M6, kaya na yung 32C kung gusto mo mas malapad pa. Pero all-road setup siya. Sa gravel, ako, medyo mag-aalangan ako dun. Pero kung gusto mo na gravel na Winspace, yung G3, available din yun. Personally, yun din yung gamit ko na bike. Yung G3 na gravel bike. Which is, naka 50cc siya sa akin. So, ganun kalapad yung pwede mong malagay. Q1000 for uphill pero hindi sobrang steep. Kaya po, new to bike kasi. So, ito yung Q1000. Ito yung isa sa mga model ni Trinx, MTB nila na kung tama yung pagkakaalala ko, Q series ni Trinx is ito yung mas mataas dun sa M series pagdating sa mga parts. Tapos Q ata is 29er. Ewan ko na bago na yun. Pero yun yung pagkakatanda ko. Kasi medyo hindi na rin updated sa mga lineup nung nilalabas ngayon ni Trinx. Etong Q1000, kung for uphill, hindi sobrang steep, kayang-kaya yan. Huwag kang mag-alala. Actually, kahit saan, pwede kang makarating yan. Kaya sabihin mo na Trinx Q1000 yung gamit mo. Tamang setup lang, tamang condition lang. Tapos alam mo, gamitin yung mga gearing niya. Kaya yan. Sa mga uphill, huwag kang mag-alala dyan. Basta matutunan mo lang kung paano mag-shift, kung paano pumadyak sa ahon, yung mga ganun. Tapos syempre, nasa kondisyon yung buong bike, yung preno, para syempre, pag may ahon, syempre may palusong yan, para mas safe ka. Tsaka, dapat alam mo rin gamitin yung mga yun. Lalo na kung new to biking ka, ma-advise ko sa mga new to biking, huwag kayo masyado mag-focus dyan sa mga parts, sa mga ganun. Enjoy nyo lang muna yung pag-rides. Tapos, eventually, malalaman nyo yung mga parts na kailangan yung paltan, ganun. Pero, huwag nyo kakalimutan yung para sa safety nyo, yung mga dapat yung bilhin para sa safety nyo, like helmet, mga protective gears, yung mga yon. Tapos enjoy nyo lang. Kung ang batalya mo 26er, gagamitan mo ng 29er na gulong, hindi pwede sa size, di ba? Ang sagot doon is oo at hindi. Kasi kung 26er yung frame mo, tapos lalagyan mo ng 29er na MTB din na gulong, yung malalapad na pang MTB na gulong na 29er, alanganin niya na magkasya. May mga frame na 26er nagkakasya yung ganyan, yung 29er pa rin na MTB na malalapad. Pero hindi kasi sa lahat. So medyo malit lang din kasi yung clearance ng gulong na pwede magkasya, lalo kung 26er. Tapos lalagyan mo pa ng 29er na mas matangkad yung gulong, mas malaki, hindi magkakasya. Tsaka di rin natin ma-advise na gawin nyo yun, kung ganun pagpapalit ng gulong, para lang masabi na naka 29er na ako. Kung sa 26er naliliitan ka, parang nararamdaman mo na mapag-iiwanan ka ng 29er, dapat hindi ganun yung isipin. So,
Pag pinilit mo yung 29er, alanganin magkasya yan. Pero, pwede rin magkasya yun, 29er na rims. Pero ang gulong na ilalagay mo is pang cyclocross, ganun. Or pang gravel. Mas mapayat naman yun sa 29er na pang MTB. Pag yung mas mapayat, pwede pa yung magkasya. May chance na magkakasya, nasubukan na namin before, pag-eksperimentohan na namin. Depende pa rin sa frame. Pero, para sa akin, pointless na lang din yun. Na ganun yung gawin mong setup Kasi mapapagastos ka pa. Kung naka 26er ka, gusto mo magpalit na mas mataas na gulong, mag-upgrade ka na lang din ng frame. Ganun yung ma-advise ko sa'yo. Kung ayaw mo naman mag-upgrade, stick ka na rin sa 26er, wala rin naman masama kung naka 26er. Okay din naman yan, may advantage din naman yan. Mas maliit na gulong compared dun sa 29er. Para sa mga may katangkaran na tao, pwede medium or large. Pag sa wheel size, ibang usapan na yun. Tama naman na yung frame size, syempre magbabase dyan sa height ng rider. Pero sa wheel size, walang kaso yan dun sa height ng rider. As long as yung standover clearance is hindi tatama dun sa rider sa sasakay dun sa bike, kung hindi sa side yung batalya kapag tatayo siya sa ibabaw ng bike. Yung gulong, yung laki ng gulong, walang kaso yan. Kasi kahit hindi ka tangkaran, pwede kang gumamit ng 29er na gulong as long as yung frame size doon is pasok para dun sa height mo. Like small, extra small, XXS. Basta meron kang frame size na mahanap, kahit na 29er pa yan, pwede yun. Kung iniisip mo, di ako matangkad, 26er lang ako, bawal ako mag-29. Mali yun, hindi yung ganun. Pinaka-importante, tamang frame size, sukat ng frame para sa height mo, yung wheel size, kahit anong wheel size kung anong gusto mo. As long as hindi tatama yung batalya sa'yo kapag sumasakay ka na. Pero syempre, may limitasyon nga lang din kung paano nila magagawa yun para sa height mo, yung size ng frame dun sa laki ng gulong. Minsan, ginagawang paraan nila na pag sobrang liit ng rider, di naman kaya na pwedeng paliitin pa yung bike. 27.5 na lang nila. Lalo kung halimbawa sa mga gravel bike. 27.5 na lang yung ginagamit nila. Hindi na 700C or 650B na yung ginagamit nila. Para sa mga mas maliliit na riders, ganun yung ginagawa. And syempre, ngayon naglalabasan na di ba yung mga 32 inches. Ito yung napakalaking size na lang gulong. Kung hindi ka tangkaran na rider, parang napakahirap na pagkasyahin din yun sa frame na maliit kung gagawa ka ng maliit na frame. So, ano pa rin, may balance pa din ng frame size tsaka wheel size. Pero, eto in general, yung small, medium, large, kung sa MTB, ganun. 26, 27.5, 29, pwede mong gamitin regardless sa height mo. Kahit nga matangkad ka, pwede ka mag-26er kung yun yung trip mo. Magmumukha nga lang na parang BMX sa'yo kung napakatangkad mo. Kasi meron kami kakilala dati na sobrang tangkad, 6 plus siya, tapos bike niya, 26er. So, ang liit tingnan sa kanya ng bike niya. So, mas bagay sa kanya, naka 29er na bike. Pero kung maliit ka, tapos gusto mo mag 29er, pwede yan. Marami na rin akong kakilala ng mga ganun. Nakahanap lang sila ng tamang size ng frame. Medyo mahirap nga lang maghanap ng mga budget na mga frame na mayroong malilit na sizes. So, yun lang yung challenge. How about yung mga 2K plus idol pang light trail lang? Ito ay tanong ni Sir Juper tungkol dun sa mga suspension fork na budget, yung mga 2K plus lang. Pwede ba siya sa light trail? Ang sagot dun, oo, pwede naman. Ang issue lang kasi sa mga budget suspension fork, sa mga air fork, is medyo hit or miss or susugal ka sa tibay ng fork kung masisira ba siya kagad, magkaka-issue ba, may problema ba doon. Yun lang, medyo hit or miss. So, meron tayong mga kakilala na gumagamit noon na ang tagal na sa kanila nung fork na yun, hindi naman nagka-issue. Tapos meron din tayong ibang mga nababasa sa mga groups na feedback din ng iba sa mga community na nagkaka-issue yung kanila since budget lang. So, yun lang talaga. Pagka budget, medyo susugal ka, tatagal, o hindi. Kung ayaw mo sumugal, go ka na dun sa mga mas kilala na, mas reliable. Medyo tataasan mo lang yung budget mo. Pagbili ng mga suspension fork. So, hindi rin natin ma-generalize na, yung brand na yan, yung model na yan, pangit yan. Kasi sa experience na iba, okay sa kanila, tumatagal sa kanila di ba? Boss, nakabili ako ng RB55 yung height ko, 46 lang size na nabili ko. Okay lang ba magpalit ako ng stem at anong marirecommend mo na haba ng stem? Oo naman, pwede ka naman magpalit ng stem dyan. Depende sa pakiramdam mo sa pagsakay dyan sa bike, kung masyado ba siya mahaba or masyado bang maikli yung reach, doon ka magpapalit ng haba ng stem. Dito sa tanong mo, medyo kulang yung impormasyon, hindi mo sinabi kung naahabaan ka ba, naiiklian. Doon mo masasagot yan So kung naahabaan ka, magpalit ka ng mas maiksi na stem. Kung naiksian ka naman, magpalit ka ng mas mahaba na stem doon sa stock.
So, ganun lang yun. Since wala rin naman picture, di rin natin makikita, walang video. So, di tayo makakapag-advise tungkol sa sukat ng stem na swak mo na gamitin. So, ikaw pa rin makakasagot niyan. Pero sa size niyan, medyo okay pa yan. Medyo pasok pa yan sa'yo. Yung 4.6 na size ng road bike tapos sa 5.5. Medyo pwede mag-work yan. Boss, bakit hindi ko ma-install yung apps nito si 506 SE? Hindi ko ma-connect sa Apple. Ang app nito, nung mga Majin, One Lap Fit app. So, search mo sa App Store, One Lap Fit. Yun yung gamitin mo para ma-connect yun. Tapos, scan mo yung QR na nandun sa mismong bike computer. Ganun lang. So, ako sa experience ko kasi, yung gamit ko yung C606. Yun yung ginagamit ko ngayon. So, nalipat-lipat ko na siya sa iPhone, sa Android, nung na pag-connect. And hindi naman ako nagka-problema. Try mo yun. Kung hindi mo ma-install yung app, baka ibang app yung sinusubukan mo i-install, search mo muna yung One Lap Fit. Na-expired po ba yung Trinx Carbon? Yung expiration ng carbon, medyo dati na ito yung karaniwan na pinag-uusapan sa mga carbon na may expiration ng carbon, pangit yan. Pero ngayon, kung titingnan mo, sobrang layo na nang narating din ng technology ng paggawa ng mga carbon para sa bike. Etong expiration ng carbon, hindi na rin usapan yan. Actually, ang na-expire dyan is yung lamination or yung pagkakadikit ng carbon. Yung bawat layer ng carbon fiber material na ginamit. Yun daw, nag-expire daw yung dikit, so nababakbak, naghihiwalay. Ganun yung mga reports dati. Ganun yung mga issue. Ngayon, sobrang nag-advance na rin yung technology ng paggawa ng mga carbon fiber components, lalo sa mga batalya, para sa bike. Kaya yung usapin ng expiration ng carbon, medyo hindi na rin yan issue ngayon na sasabihin na, pangit mag-carbon, aluminum lang ako kasi nga, nag-e-expire yan. Yung aluminum, hindi daw. Yung carbon, nag-e-expire daw. So, medyo hindi na ganong usapan yan ngayon, yung expiration ng carbon. Actually, ngayon nga, makakita ka pa rin ng mga lumang road bike, yung mga rim brake na carbon. Ginagamit pa din nila ngayon. Kahit sobrang luma na, sobrang tagal na. Nandiyan pa rin, meron pa rin mga sumasakay, may gumagamit pa din. So, imagine yun, di ba? Sobrang luma na carbon. Naggamit pa. Ako, may mga kilala ako na ganun. Mga kumakarera pa sila. Pinangkakarera pa nila. Tapos ang sipag pa nilang mag-ride. Mga lumang road bike, mga classic na, naka-rim brake pa, carbon. Gamit pa nila ngayon. So, expiration sa carbon, medyo hindi na ganun ka big deal na kumbaga hindi mo na siya iisipin ngayon na ayun yung makakapag-dissuade sa'yo na mag-carbon, yung expiration. Hindi na yan ngayon. Ganyang bike ko, 3 years na ginagamit ko sa bike to work at casual biking pag weekend. Patulong ako kasi gusto ko mag-upgrade ng hydraulic brakes. Baka may ma-recommend kayo. Yung mura lang sana, pero maaasahan. Nakastock pa lahat ng parts ko except ng gulong. Salamat. Ito yung comment niya dun sa bike check natin, dun sa Mountain Peak Striker na nilabas natin nung pagkatagal-tagal na. Hindi ko na matandaan kung anong component nito, pero kung mag-upgrade ka ng hydraulic, ang masasuggest ko sa'yo is go for fully hydraulic na. Huwag ka nang dumaan sa hybrid na hydraulic yung calipers pero mechanical cable pull pa rin yung babata. Kung mag-upgrade ka sa road disc mo, fully hydro mo na. Bili ka na ng hydro na. Tapos kung ilang speed yan, kung anong compatible dyan na Shimano, yun na. Yun na yung ipares mo. Medyo pricey kasi gagastos ka dyan ng mga 10,000 pataas. Pero sa second hand market, makakabili ka ng below 10K. Pagalingan na lang makakita. Dati may nakikita ko ng parang mga nasa 6 plus lang na 11 speed. Yun yung 105 na hindi 105 yung nakatatak. Parang non-series siya na 11 speed naman na fully hydro na STI sa Shimano. So yun, mas mura yung dati nakikita ko. Pero ngayon halos parang ang hirap na rin makakita. Pero yun yung ma-advise ko sa'yo kung mag-upgrade ka ng hydraulic, go for fully hydro na talaga agad. Straight mo na hydraulic, wag ka na mag-hybrid. Ibang-iba din kasi yung braking experience mararanasan mo sa piga. Mas masarap pigain pag fully hydro. Mas mag-enjoy ka doon na gamitin yun. Medyo mapapagastos ka nga lang talaga. Pwede po bang 2x12 setup na naka SLX M7120 RD, SLX 1045T naka-set, Deore M51 FD, Deore M61 na right shifter, tapos M5100 3626T na 2x crank set, M6000 na left shifter at 12 speed na chain. Ang sagot, oo, pwede. Pwede yan. Since yung SLX na cassette na gamit mo is 1045, which is sa 2x naman talaga ni Shimano, 45T, yun yung mas na-advise. Huwag kang mag-50T kung magtutubay ka. And M6000 yung left shifter mo, so sa FD, isang galaw lang naman yung gagawin yan. So, gagana at gagana rin naman yan. Lilipat at lilipat din yung FD niyan. Kahit na M6000 lang yung
shifter na gagamitin mo para dyan sa kakaliwa. Pwede naman yon. Tapos 12-speed chain, napaka-importante. Tama yung pinili mo. Pwede yan. And yung crankset na ginamit mo nga pala, pang MTB din talaga, 3626. So, okay din yan na ipare sa pang MTB na FD. Gagana yan. Pwede yan. Pwede bang lagyan ng 29er na gulong sa 27.5 na frame? Marami bang papalitan? Etong experiment na to, ng pagpapalit ng size ng gulong, pag upsize is, nagawa na rin namin before, may mga frame na magkakasya yung 29er sa 27.5 na frame. Pwede magkasya yun. Kasi kung dati nga, nasubukan namin, 26 yung nilagyan Nalagyan pa ng 29er, pero depende talaga sa frame kung magkakasya siya. Since eto, 27.5, 29er, medyo halos magkalapit sila. Diyan may tendency na magkasya yung 29er na gulong, pero hindi ganun kalapad na. Kung gaano kalapad yung dating 29er na pwede mo malagay, pwedeng mas manipis lang, like 1.95 lang na 29er, ganun lang. Or yung mga lapad ng gulong na pang gravel, mga ganun lang. 700C by 50, yung mga halos ganun lang. Para sa 27.5, yun, pwede yung magkasya. Mga papalitan mo, papalit ka ng spokes. Siyempre, pang 29er na yung kailangan mo. Rims, papalit ka rin, 29er na rims. Gulong, siyempre, papalit ka rin. Inner tube, kung naka-inner tube ka. So, ayun yung mga papalitan mo. Marami ka rin papalitan na kung ako yung tatanungin, worth it ba magpalit ng 29er from 27.5? Kasi parang gusto mo lang maging bilong sa mga 29ers. Hindi. Sa totoo lang, parang hindi worth it Kung naghahanap ka lang ng pagkakagastusan dyan sa bike mo, naghahanap ka ng pwede mong palitan, mag-isip ka ng ibang bagay, wag na yung gulong. Kasi stick ka na lang dyan sa 27.5 mo na setup. Less problema pa. Kasi, what if, nabili mo na lahat, tapos nung isasalpak na, hindi pala kasya. So, yun pa rin kasi yun. Wala kasing isang sagot na, oo, hindi lang kung pwede ba. Kung kakasya ba. Kung pwede ba, maaaring pwede. Pero kung kasya ba, kung hindi ba sasayad, pwedeng oo, pwedeng hindi. So, may chance din na hindi magkasya. Sayang naman. So, kung ako naka 27.5, stick na lang din ako sa 27.5. Kung nababagalan ako dito, maraming ibang mga bagay na pwedeng gawin para mas mapabilis yun, yung setup na yun. Kung gusto mong gumastos, pwede yung gumastos sa mas magandang klase ng gulong, di ba? Doon mo na lang ilagay yung budget mo. Less gastos pa yan compared sa buong wheelset na papalitan mo. Mga kapadya, kung meron pa kayong tanong tungkol sa bike, lagay nyo sa comment section sa baba. Kung di natin nasagot, abangan nyo sa mga future episode. Tatry natin na doon sagutin yung iba yung mga tanong. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.